Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. So, nagpasa na po ng MR itong House of Representatives tungkol dun sa naging resulta nga po ng ah, hatol dun sa pagiging unconstitutional nga po nung impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At naglabas nga po itong si Tambaluslos ng kanyang press con tungkol nga sa nilalaman ng kanilang MR at ang kanyang saloobin tungkol nga dun sa pagbasura dun sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kaya dito ipaliliwanag po ni Atty. Neil Abayon kung ano ba yung naging, kumbaga, ano yung nilalaman nung MR nito ng House of Representatives at ano ba yung magiging consequence, ano ba yung pwedeng mangyari dito sa ginawang pagpapasa ng motion for reconsideration. Ngayon, by the way, yung motion for reconsideration, isa po yan sa mga legal remedies na ibinibigay talaga ng Supreme Court na kapag hindi nagustuhan ng isang party yung naging hatol doon sa particular na kaso. So, yan po yung tamang proseso, legal process kapag meron kang objection doon sa naging hatol, considering kahit na sabihin natin 13-0 po yung naging hatol, unanimous doon sa pagbasura ng impeachment, eh meron pa rin naman pong motion for reconsideration na ibinibigay yung Supreme Court para naman masabing dumaan pa rin sa tamang proseso, yung due process para dun sa inilabas nga nilang hatol na immediately executory yung pagpapatigil ng impeachment doon sa Senado. So ito panoorin po natin si Atty. Neil Abayon para i-discuss niya pa ng mas malawak itong motion for reconsideration na ginawa ni Tambaluslos. So ito panoorin po natin. Discuss natin yung first issue natin. It is an act of duty. We do not challenge the authority of the court. We seek only to preserve the rightful role of the House, the voice of the people, in the process of accountability. Let us be clear. The Constitution says the House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. That power is not shared, not subject to pre-approval, and not conditional. Yet, in GR number 278353, the Supreme Court ruled otherwise, based on a misreading of facts and a retroactive imposition of the new rules. On February 5, 2025, the House transmitted the fourth impeachment complaint, filed and signed by 215 members, to the Senate. Only after this transmittal did we archive the earlier three complaints. The sequence matters. It proves there was only one valid initiation, not four. So doon po wala namang question dyan kasi hindi naman yan kinukuha ng Supreme Court sa kanila, diba? Yung ginawa lang po ng Supreme Court dito was that they exercise what we call the power of judicial review. And like what I've already explained before, that power po is absolute, diba? So ipakita ko lang po ulit sa inyo para klaro talaga tayo. So kung makita po nyo Article 8 Judicial Department Section 1 sa paragraph 2 po yan, judicial power includes the duty of the courts of justice to settle actual controversies involving rights which are legally demandable and enforceable and to determine whether or not there has been grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction on the part of any branch or instrumentality of the government. So like what I've also explained before, kung makita po nyo, yung power of judicial review of the Supreme Court is absolute considering that ang nakalagay po sa Constitution mismo on the part of any branch or instrumentality of the government, subject only to the requirement po na dapat may grabing pang-aabuso ng discretion or kapangyarihan yung government office na yun. So kung meron pong grave abuse of discretion, pwede po mag-step in yung Supreme Court para interpret kung ano talaga yung proper application ng Constitution, ng batas natin dun po sa kaso or sa situation na pinag-uusapan, diba? So yun po yung ginawa ng Supreme Court dito. They interpreted that there was grave abuse of discretion ng Congress kasi po tinulugan ng Congress yung first three impeachment complaints. Okay, so explain ko na lang din. So yan po yung kung inyo maaalala, diba, na nagsampa nga ng motion for si Vice President Sara Duterte tungkol nga dyan sa impeachment, yung dun sa 1-year bar rule, yung proseso ng impeachment. Hindi lang naman si Vice President Sara Duterte yung nag-file ng resolution or ng motion para ibasura nga daw yung impeachment dahil nga sa hindi unconstitutional para sa kanila kasi nga hindi tumaan sa tamang proseso. Kaya yun nga naging hatol ng Supreme Court. Pinasagot po muna, siyempre may due process. Tinanong muna yung House of Representatives tungkol nga dun sa mga kini-question ni Vice President Sara Duterte. Ang masaklap kasi, hindi naman sinagot lahat. Yung 10 katanungan ng Supreme Court, hindi lahat yon sinagot ng House of Representatives. So parang
meron pa nga doon na bakit parang kini-question pa nila yung Supreme Court na bakit hinihingi mo yung mga ebidensya, parang ganun. So hindi nila sinagot yun dahil lang daw yung kumbaga sa hintayin na lang daw lumabas sa impeachment court yung mga argumento na yun. So doon pala may parang ang dating para sa akin, parang binastos nila yung Supreme Court na hindi naman ilalabas ng Supreme Court kung ano man yung sinasabi yung mga ebidensya, kung meron man kayong i-attach doon. Hindi naman niya ilalabas in public ng Supreme Court. Siyempre, andun pa rin yung confidentiality dahil alam din naman itong mga Supreme Court judges na gagamitin yan sa impeachment. Kaya hinahanap nila o tinatanong nila kung nasaan yun para ma-determine nila kung meron ng jurisdiction yung Senado para ituloy yung impeachment trial. Ang kaso, hindi ginawa ng House of Representatives. So anong iisipin ng Supreme Court? Either wala kayong ebidensya o talagang namumulitika lang kayo, gusto nyo lang matanggal yung Vice President dahil meron kayong ibang agenda para doon sa impeachment na yun. Ko na lang din po yung so sinasabi kasi nila Speaker Martin dito is that nag-overstep daw yung Supreme Court by reviewing the decision or the actions of the House of Representatives in relation to initiation of impeachment complaint. Okay? So kung i-apply po natin yung ganung explanation dito ni Speaker Martin, again with respect to him, it will lead to an absurd situation po. Okay? So ito po, bigyan ko kayo ng example para mas maintindihan po ninyo. So ito po, let's start with the side of Congress. Kung yung Congress po gumawa ng unconstitutional na batas, ibig sabihin pala nun ngayon hindi na pwede yun reviewin ng Supreme Court because again the power to legislate po is specifically given to Congress, diba? Section 1 parang ganun po kasi yung logic ng explanation dito eh. So pag ganyan, again, hindi po yan ganun kasi Article 8, Paragraph 2, pwede nga reviewin ng Supreme Court as long as there is grave abuse of discretion. So similar din po yun sa initiation of impeachment proceedings. If there is grave abuse of discretion, since absolute hindi po accepted ng impeachment proceedings naman like what I showed you earlier, therefore pwede exercise yung power of judicial review in relation to impeachment proceedings. Okay? Tapos ito po, bigyan ko pa kayo ng isang example sa executive naman. So 'di ba yung Congress gagawa ng batas. So for discussion purposes, para po mas madali, sabihin na lang natin na yung batas na inanak po ng Congress is dumiretso lang yung executive branch pag i-implement nila yung batas. Paano ngayon pag biglang ginawa ng executive, lumiko sila sa left instead na dumiretso? Ang question dyan ngayon, hindi na naman yun pwede i-reviewin ng Supreme Court because again, the power to implement laws to enforce the executive power is constitutionally given to the executive branch. So ibig sabihin, hindi rin po pala yun pwede reviewin ng Supreme Court. Again, hindi po yun ganun because the power of judicial review is still absolute provided na there is grave abuse of discretion. So ganun po yun. Dun sa example ko, yung executive meron silang grave abuse of discretion kasi lumiko sila sa left, yung sabi ng batas diretso lang dapat. Okay, parang ganun din po yan. Ang nangyari po dito sa case na to, ang sabi ng Constitution, there should only be one initiated impeachment complaint within a period of 1 year. Unfortunately, they initiated 4 impeachment complaints kaya nagkaroon ng grave abuse of discretion. So okay, so explain ko na. So, ibig sabihin, may hina talaga yung utak nitong mga nag-file ng impeachment. At the same time, mahina rin yung utak ng mga nagpapagulong, yung nagpoproseso, yung talagang gustong magpa-impeach kay Vice President Sara Duterte. Dahil hindi nga nila iniintindi yung tamang proseso. Kumbaga dito, pinalalabas nila rito na yung tinatanggal nila yung karapatan, yung kapangyarihan ng Supreme Court pagdating sa usapin ng mga legal, di ba? Mga legal matters. Kumbaga dito, entitled na sila lang yung nasa kanila lang lahat ng mga ng pagpapasya. Sila na yung mag-i-interpret. Parang naalala niyo sa Quadcom, sa Tricom, yung sa ginagawang hearing dyan sa House of Representatives. Na halos lahat sila na yung nagpa-function. Sila na yung nag-iimbestiga, sila na yung nag-execute, sila na rin yung nag-i-interpret ng batas. So, siguro masyado silang namihasa na nandun yung kanilang kapangyarihan na nagagawa nila ang lahat-lahat. Kaya nung tinablas sila rito ng Supreme Court, hindi nila matanggap at ang iniiyak-iyak nila
na parang umaabuso na raw masyado yung Supreme Court sa pangingialam na ginagawa nitong House of Representatives. Explain ko na lang din po yung setup talaga ng internal rules ng House of Representatives ngayon. So sa Constitution po natin in Article 11, ipakita ko na lang din po para ma-sure talaga tayo. So ito po, Section 3 of Article 11, it states here that a verified complaint for impeachment may be filed by any member of the House or by any citizen upon a resolution of endorsement, which shall be included in the order of business within 10 session days and referred to the proper committee within 3 session days thereafter. So kung makita po ninyo, upon filing of a complaint, dapat talaga malagay na agad siya sa order of business within 10 session days, tapos ma-refer sa committee, which is the Committee on Justice, within 3 session days. Yung naging dilemma po kasi dito sa situation ng House of Representatives, yung sa mga 3 impeachment complaints na final nila, the current setup po kasi sa internal rules ng House, meron silang added requirement na kailangan mo na i-file daw sa Secretary General's office. And then pag file sa Secretary General's office, ngayon yung Secretary General has the control kung kailan niya i-file or ipapasa sa Office of the Speaker. Tapos pagdating po sa Office of the Speaker, dun lang bibilang daw ng 10 session day requirement as per the House of Representatives. Yun yung argument po nila. And this legal theory po, na i-explain ko lang sa inyo ulit, I have been explaining this already since February, na yung ganung setup po ng House, yung ganung rules nila na may dadaan muna sa SecGen's office, sa Office of the Speaker, kung ako po tatanungin, yung professional assessment ko po of that internal rule would lead to a violation of this provision po of the Constitution natin. Kasi yung added requirement ngayon na dadaan muna sa SecGen's office, then sa Speaker, dun pa lang po madidefeat na yung purpose and essence ng 10 session day and 3 session day requirement, kasi pwede nga ngayon i-dribble or kontrolin ng Secretary General's office prior to him filing it to the Office of the Speaker. And as a matter of fact, in the Supreme Court decision po dun sa Duterte versus HOR, tinakel po yan at diniscuss po yan ng Supreme Court dun na yung inaction daw ng Secretary General constituted a violation po which resulted to the 1-year bar rule. Kaya po sumipa yung 1-year bar rule. So yun po yung summary in a nutshell in relation to this provision dun sa Tapos, ang lakas ng loob nitong mga congressman, na mga retired judges, mga abogado na gustong-gustong ma-impeach si Vice President Sara Duterte, na isinisigaw nila na bakit daw gumagawa ng bagong rules yung Supreme Court pagdating sa impeachment. Wala naman daw nangyayaring ganyan dun sa mga naunang impeachment na nangyari. Samantalang gumawa sila ng sarili ng rules, particular dun sa pagtanggap ng mga impeachment complaint, na sinasabi nila na hindi, dapat yan, kumbaga, dapat sinasala muna ng Secretary General yung mga pinapasang impeachment complaint, kasi baka nga may mag-file ng ibang impeachment, kaalyado ng Vice President yun, magagamit yung 1-year bar na yan. So, doon pa lang, gumawa sila ng sarili ng rules na Secretary General sasalain muna. Wala naman sa power ng Secretary General sa rules na dapat yun ang gawin niya. Ang nakalagay sa Constitution, sabi nga ni Atty. Nilabayon, dapat yan immediately transfer mo kitang baluslos para maisama sa order of business doon sa Committee on Justice para may repair, kumbaga magkaroon ng session at may repair doon na sa Senado para may start na yung impeachment. So, di ba iyak sila ng iyak na hindi gumagawa ng sariling rules yung Supreme Court. Samantalang sila yung naunang gumawa ng ibang rules, di ba? Humukay sila ng panibagong daan para matuloy yung impeachment. Yun ngayon yung nakita ng Supreme Court na teka, wala yan sa ligang batas sa Constitution natin, na kaya nga isa sa mga tanong din doon ng Supreme Court, kung meron bang kapangyarihan yung Secretary General na pigilan or muna yung mga impeachment complaint bago dalhin sa kitang baluslos. Bayan yung isa sa mga tinatanong ng Supreme Court. Hindi nila masagot-sagot yun. Alam ko isa yun sa mga hindi sinagot ng House of Representatives. Kasi madadali sila. Nagkataon lang, may interview doon yung Secretary General na sinabi niya na sinabihan siya ng mga congressman na wag munang ipasa yung mga impeachment complaint kasi
meron pa raw inaantay na magsasampa raw ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Doon pa lang sablay na inilaglag niya pa yung mga congressman. So doon pa lang, kaya ngayon yung kinwestiyon ni Vice President Sara Duterte, kaya nagpasa siya ng motion sa Supreme Court para linawin yung proseso na yun kung tama ba o hindi. Nagkataon pumabor sa sinasabi ng nila Vice President Sara Duterte, kaya pinaghihinalaan nila yung Supreme Court na pinapanigan o binibigyan ng kumbaga kinakampiyan nila yung mga Duterte. Kaya sabi nga nila Lariga doon, tuta ng mga Duterte. 'Di ba? So makikita nyo doon na pag hindi pumabor sa kanila yung naging hatol, yun na agad yung nagiging thinking nila na yung Supreme Court umaabuso, gumawa ng sariling rules. Yan mga kumakampi sa mga Duterte. Duterte versus HOR case. So ngayon, ang sinabi ni Speaker Martin dito is that in-archive lang daw nila yung first 3 impeachment complaints after na nila na-transmit yung 4th articles of impeachment. Pero like what I stated nga po, if you read the full text of the case, hindi po ganun yung appreciation ng Supreme Court. Due to the inaction po of the Secretary General, pwede na at sumipa na po yung 1-year bar rule because of that inaction. Okay, so yan lang po yun. So again, ulitin ko lang po, wala po tayong issue or question na yung sole power to initiate impeachment proceedings is with the House of Representatives. However, ito po sa explanation ni Speaker Martin Romualdez, with due respect to him, I beg to disagree po na it's a violation of the checks and balance because it is very clear po sa Constitution natin, Article 8, Section 1, Paragraph 2, absolute po yung power of judicial review subject only to the requirement na dapat may grave abuse of discretion. And like what I said, because of the inaction of the Secretary General's office, that resulted to the grave abuse of discretion kaya dineclare as unconstitutional po ng Supreme Court yung 4th impeachment complaint. Okay, so hopefully klaro po tayo as to the first issue dito. Kung tatandaan po natin dito kasi sa Duterte versus HOR case, kinlarify ng Supreme Court that the right to due process must be protected in all stages of the impeachment. Therefore, yung right po ng isang impeachable officer to be heard or to explain herself should also be given to her even dun sa initiation stage pa lang. So yung ina-argue ngayon ni Speaker Martin dito is wala daw ganung requirement na dapat mag-answer si VP Sara as the impeachable officer dun sa initiation stage. Tapos tama din naman siya na yung dati pong precedent or yung dati pong jurisprudence is that in the old jurisprudence po, yung Francisco versus HOR, initiation is considered only upon the referral only to the Committee on Justice. Pero hindi po ako agree dito kay Speaker Martin, again with respect to him, na hindi daw pwede magdagdag ng procedural matter yung Supreme Court or that hindi pwede mag-apply retroactively yung mga procedural matters na dinadagdag po ng Supreme Court. Hindi po ako agree doon and I will show you a specific case regarding that issue. So ito po yung case tungkol sa impeachment ni Ombudsman Gutierrez before. Okay, so meron pong legal principle na na-establish clearly yung Supreme Court din dito eh. So ito po, this principle here. So unang-una po, I will clarify. Alam ko na this has a different set of facts naman itong kasong to from the case of the Vice President. However, if the Supreme Court talks kasi, that forms part of the law of the land, diba? Mga legal principles na po yan. Tapos dito po, makikita natin very clear yung sabi ng Supreme Court. Sabi ng Supreme Court, the rules on impeachment as contemplated by the framers of the Constitution merely aid or supplement the procedural aspects of impeachment. Being procedural in nature, they may be given retroactive application. It is axiomatic that the retroactive application of procedural laws does not violate any right of a person who may feel that he is adversely affected, nor is it constitutionally objectionable. The reason for this is that as a general rule, no vested right may attach to nor arise from procedural laws. In the present case, petitioner fails to allege any impairment of vested rights. Okay? So ito po, because of these legal principles, babalik tayo ngayon sa Remedial Law 1, okay? One of the very foundation and basic principles of remedial law or procedural law po na subject sa law school. So this one po, I believe I was in my second year po, I more or less, or second sem ng first semester. Hindi ko na rin po maalala kasi tagal ko na po nasa law school. But anyway po, this is a legal principle that is discussed po sa Remedial Law 1, the very first remedial law subject po ng mga law students, okay? And again, this is a fundamental or basic principle in remedial law. So yung remedial law po
po pala, explain ko lang din ng konti. Yun po yung mga batas natin that governs mga procedural matters. Okay? So sa remedial law, ang basic po talaga dyan is that being procedural in nature, they may be given retroactive application to pending actions. Okay? Yan po ang basic in remedial law. And the reason kung bakit pwede mabigyan ng retroactive application yung remedial law amendments sa mga pending actions is because wala pong karapatan na nag-a-attach sa mga procedural na bagay. Okay? So in other words, it is legally incorrect if you ask me po to state na hindi pwede mag-decide yung Supreme Court na mabigyan ng retroactive effect dun sa pending case ni Vice President Sara Duterte considering procedural matter po yung decision ng Supreme Court. Specifically as to the issue po kung what constitutes the initiation of an impeachment complaint. Diba? And in this case po, in the case of Ombudsman Gutierrez, can clarify that the rules on impeachment as contemplated by the framers of the Constitution merely aid or supplement the procedural aspects of impeachment. In short, kahit na po it is a rules of procedure sa impeachment, it is still treated in the same way as basic procedural law or remedial law po in that it may be given retroactive application to pending actions. Diba? So again, this is very clear. This is a Supreme Court decided case already. Yung retroactive application, this is the general rule po. Ang pinakabuod lang naman na sinasabi rito ni Atty. Neil Abayon na parang pagdating kay Vice President Sara Duterte, kumbaga hindi na siya kasama sa mga dapat bigyan ng mga due process, yung dito nga sa retroactive na mga batas, dapat naka-stick lang sa kanya. So, kumbaga, kung ano yung hatol ng House of Representatives, hanggang doon na lang. So, hindi natin masisisi kasi masyado entitled ng House of Representatives dito na pati yung pag-aakusa na merong araw na kumbaga merong pang-aabuso yung ginawa yung Supreme Court ay talagang tahasang sinasabi na ng mga kongresista. So, kaya ang naging action dito ng Supreme Court, aantayin natin doon sa motion for reconsideration kung yan mababaliktad pa o mababago pa yung kanilang hatol. So, yun ang abangan natin. So, maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.